praise you, Jesus. Blessed be your glorious name, O God. Father, we thank you for your mighty presence, O God, na kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Father, we ask your Holy Spirit, O God, to work and move once again in this place, in the heart of your people, O God, in the mind of your people. We ask, Father, na i-empty mo ang mind ng bawat isa. Upang sa gayon, Panginoon, ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon, ito ang pumuno, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Salamat sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, ikaw ay maghari. Patuloy mo akong itago, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong katuwiran, O God, upang ang iyong pangalan, O Diyos, ay mahayag at mapapurihan. We thank you in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, Lord, you said in your word, you have given us the authority to tear down the works of the enemy. So right now, Father, lahat ng bagay, lahat ng mga espiritu na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, na nandito, umaaligid sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang doubt in the name of Jesus, anxiety, depression in the name of Jesus, kaisipan na hindi mula sa iyo, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Out! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hurabashandarahayara bakira bashara basakanahayara. God in heaven, ikaw po ang Diyos na patuloy, Panginoon, na ukumuka pa, Panginoon, sa buhay, sa puso ng bawat isa, isipan ng bawat isa sa mga oras pong ito. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Napakaganda ng mga awitin. Amen. So doon pa lang parang nagkaroon na ng anointing. Amen po ba? Amen? Na-anoint na ba tayo? Tara na, closing prayer na tayo. Kasi grabe talaga yung presence ng God. Amen? So sabi nga, when we humbly ourselves before God, He will anoint us. Amen? And nandoon, mga kapatid, sabi nga, yung presensya pa lang ng Panginoon talaga namang napaka-powerful. Amen? Okay, so praise God. Ang theme pa rin po natin is about the anointing. Okay, so our topic for today is the anointing and the anointed. Amen. So, okay. So 1 Samuel 16:13, basahin po natin. 10:15. Okay, sabing ganon, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David, and Samuel then went to Ramah. Okay, so ito yung pag-anoint kay David, as a king. No, what is anointing? Actually, nabanggit naman na ito, ni Reb Noemi. Sabing ganon, anointing is the divine empowerment, from God that set the individuals apart, okay, for His work, giving them supernatural ability, ayan, to fulfill their God-given assignment. So yung po pala ang anointing. So magkaiba siya sa anointed, Anointing is divine power from God, Na ibinigay niya sa bawat isa. Okay? Para ano? Para bigyan ng supernatural na ability, Para matupad ang assignment niya. So, may assignment. Tama ba? Okay? So, ina-anoint ang isang tao because merong assignment. So, what is anointed? Anointed are those whom God
has chosen and upon whom He has poured out His Spirit to carry out His purpose. So yun po yung anointed. Tao na kung saan pinili ng Diyos. Said, I am chosen. Uy, praise the Lord. Praise and worship tayo uli. To prepare our Okay, I am anointed. Yes, you are anointed by God to carry out, to fulfill His purpose. So you have a purpose in life. You are existing, brother and sister, at ikaw ay narito ngayon dahil merong kang purpose. Amen? You are not here for nothing. You are here for a purpose. No? Okay, the anointing equips the anointed to operate the realms beyond human capacity, bringing about God's will in the earth. So yun po, mga kapatid. Pinili ka, At yung anointing, ito yung nag-equip sa atin para gawin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Now, sabi nga, understand the anointing. Next slide po. Okay. Ayan. So, kailangan nating maunawaan itong anointing na ito. Sabi ganon, anointing is the manifestations of God's power and presence. It is more than just a symbolic act, no? Hindi lang to basta simbolo, no? Kundi ito raw ay spiritual empowerment, no? Spiritual na kapangyarihan kung saan ito raw po ay nagdadala ng transformation. Hello, everyone. You are anointed. Amen? We are anointed to bring transformation. The anointing, you are anointed and God anoint us, Okay, to bring transformation. Okay? So, nandoon na sabi nga nung si Samuel ay in-appoint nung in-appoint ni Samuel si David, nandoon na sa oras din yun, tinanggap niya yung anointing. Amen? So, nandoon na, para saan ba yung ginawa sa kanya? Inanon siya para maging king. So, may purpose. Okay? Anointing is for purpose. Okay? So, hindi po ito basta-basta. Sabi nga, not for self-glorification, but anointing is for purpose. Okay? Meron kang dapat gawin, Meron kang dapat tuparin bilang isang anointed. Okay? Say with me again, I am anointed by God. Ayan. So, I have a purpose to fulfill. Ayan. So, yun, may purpose ang anointing. So, hindi basta-basta, pag sinabing, anointing, lapit. May purpose po yan, kapatid. Amen? Hindi po yan basta-basta. Sabi nga ni Reb Noemi, di ba? Okay? Hindi po basta, magpapa-anoint ako. Ang galing ng speaker. Di ba? So, anointing is a purpose. Okay? So, katulad ni David, may purpose siya. Siya ay magiging king. Okay? To save Israel. Okay, number 2, the anointing breaks every yoke, So, Isaiah 10:27, niya na lang po, Isaiah 10:27. Okay, dito ay sinasabi that every yoke, be destroyed because of the anointing. So, anointing breaks every yoke. Okay? Breaks every yoke. Ano ba yung mga yan? Ano ba yung mga yokes natin? Ano ba yung mga bandages natin sa buhay? Ano ba yung mga kabigatan natin? Karamdaman, kaperahan, ano pa? Ano ba yung bandages natin? Hindi pa tayo makawala, Saan? Sa pag-inom, di ba, sa barkada, hindi pa tayo makawala, Sa mga kasalanan. Okay? Sabing ganon, anointing breaks every yoke. Okay? Letter C, the anointing
gives boldness. Katapangan. Say with me, boldness. May boldness tayo. Amen. Okay. So, Acts chapter 2, no? Nung ipinur out yung banal na Espiritu Santo sa Acts chapter 2, na-receive ito ni Peter. Ano nangyari kay Peter? So, nagkaroon siya ng boldness. Lahat ng fear sa kanyang buhay ay nawala. Kaya naman mga kapatid, ilang kaluluwa ang naligtas? Ilang kaluluwa? 3,000. Grabe. Nagawa na po ba natin yon? No, isang ano lang, ewan ko, ilang oras, no? Pero, marami ang naligtas. Okay? So, in my life, nakapag-preach pa lang ako ng no? Pagka sa campus, no? Pagka first, nasa 50 to 60. Okay? So, yung pa lang. Pero wala pang 3,000. Okay? So, grabe yung anointing, no? Sabi ko, Lord, habang inaano ko inaaral ko, ibang klase pala talagang anointing, hindi ito basta-basta. Okay? Kasi nandoon na lahat ng bandages, yokes, no, nasa sa buhay natin, boldness, yun pag may anointing ka. Okay. So now, sabing ganon, the anointed. Okay. So punta naman tayo sa anointed. Sino yung anointed? Turo mo yung sarili mo. I am the anointed. Ayan. God-chosen vessel. Ikaw, sabi nga, ikaw yung anointed, ikaw ay pinili ng Diyos na sisidlan. Wow. Handa na ba yung sisidlan na yan? Ikaw pala ay sisidlan na pinili ng Diyos. Handa mo bang tanggapin ang anointing? Gusto mo bang tanggapin ang anointing? To break every yoke, no? To have boldness to preach the gospel. So, sabi nga, ready yourself. Amen? I-ready mo yung sarili mo. Sa mga oras na ito, focus on the presence of God. Okay? Those who are anointed by God carry special responsibility and privilege. So, special pala ito. No, hindi ito basta-basta. Amen? Meron kang special responsibility and privilege po ito, mga kapatid. Ang maging anointed ay privilege. Okay? So, dapat hindi natin inaayawan ang maglingkod sa Diyos. Ang magpagamit sa Diyos because it is privilege. No, hindi ito basa-basa ibinibigay. Sabi nga, many have called, but few has chosen. Dapat, hindi mo ito binabaliwala. No, ang pagiging anointed mo, ang pagpili sa iyo ng Diyos, hindi mo dapat isinasa isang tabi. Amen? Hindi mo dapat ito pinapakawalan. Hindi mo dapat ito ipinalalapa sa kaaway. Amen? Because you are anointed. No? May kapangyarihan ka, inanoint ka ng Diyos, anointed ka, bata ka ni Lord. Amen! Bata ka ni Lord, kaya hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta susuko, bibigay sa problema dahil bata ka ni Lord. Amen po. Amen. Sabi nga kung nahihirapan tayo, anong sabi? Ni Rev June, sabi nga, we are more than conqueror. No? Put on the full armor of God for us to stand. Okay? Pag sinabing stand, tatayo ka lang, wala kang gagawin. Because 2,000 years ago, God has won the victory. Amen? So, tumayo ka lang. Sabi nga, lalaban ka? No. We are not fighting for the victory because Jesus have already won the victory 2,000 years ago. Amen? Amen? So, anointed has a specific assignment. Ayan, sabi ng anak ko, ang haba naman ang word mo, ma. Saglit lang to. Okay?
Konti lang yan. Ayan, specific assignment. Okay? Ayan, alam natin through scriptures, no, mga kapatid, nakita natin yung mga inanoint. Si Moses, ano ba yung kanyang assignment? Kanyang assignment is to deliver the Israelite. Tama ba? Okay? And si Joshua, to lead the people to the promised land. Okay? And Jesus Christ, no, anointed to bring salvation. Inanoint ka, merong kanya-kanya tayong assignment. Kapalagay mo, ano yung assignment mo? Habing ganun, yung word ni Pastora Pe kanina, di ba? Ang lahat ay pinagkalaoban, di ba? Ng regalo, iba-iba, tagapagturo, tagapag-ano. Okay? So, nung sabi nga, matagal na yon. Okay? Meron akong dreams about my purpose, no? Okay? So, ito yung dreams na ito, hindi ko masyadong, ang tawag dito, nahihiya ako dito kasi doon sa, itong dreams na ito, no, yung purpose na binigay sa akin ng Lord, okay, about sa evangelism. So, yung dreams ko na ito is mismo nakasama namin si Apostol, no, Joshua. So pinagsisilbahan namin siya, no, doon sa dreams na yon. And tinawag niya ako, upo ka rito. Hiyang-hiya ako noon. Okay, so hiyang-hiya ako, bakit po? Okay, tapos ginawa niya yung kutsara. Actually, kutsara, ginto eh. No? Ginto. At sabi niya, isubo mo to. Grabe talaga, halos, sabi ko, bakit naman po? Nakakaya kasi si Bishop o si Apostol eh. Tsaka sabi ko, hindi ako deserve. Sabi ko, bakit niyo po ako sa dami pong nandito? Okay? So, pero dahil in-insist niya, take it. So, isinubo niya sa akin yung food na ang kutsara is ginto. So, sabi ko, ano ba yun? So, dumaan ang panahon is about evangelism. Okay? So, lumakad ako doon sa purpose kong yun. Sa specific purpose ko, assignment ko. Hindi po ako magaling sa kung ano man. Dahil hindi naman ako nakatapos. Yung mag-preach, ayan, yung mag-share ng Word of God, doon lang po ako lumalakad. Amen? At kahit na sabi nga, ihanda sa akin yung itak, hindi ko urungan. No? Yung isa nga member doon sa paliparan, talagang, huwag ka nang babalik dito! Okay, ang laking mama nun. Ang taas, ang tangkad. Sabi ko, bakit naman po? Sabi kong ganun. Wala naman po akong ginagawang masama. Wala naman po akong ito po ay para sa kabutihan ng mga anak po ninyo. Nagpa-share lang naman po ako ng Word of God. So talagang buong tapang kong pero hindi matapang yung pero ibig sabihin, sinabi ko yung bagay na yun. Alam mo po, nung siguro 1 month ago, nandoon ako sa bahay nila. Last year pa kasi matagal na yun eh. Okay? Nandoon yung hindi siya nakasimangot. He smiled. Amen? Nakangiti siya. Okay? So, good morning po. At siya ay nakangiti. Amen? So, minsan, di ba? Sabi nga binigyan tayo ng boldness to preach. Pero, nandoon na may takot tayo. Igawin lang po natin yung purpose natin, yung assignment natin. Kung ano yung assignment mo, gawin mo. To preach the gospel, gawin mo. Huwag kang matakot. Amen? Kasi yun ay unti-unti, palalaguin ng Diyos. Magiging powerful, evangelist. Amen pa? O powerful preacher. Powerful disciple. Amen? Mentor. Amen pa? So gawin po natin yung assignment namin. Letter 3, walking in the anointing requires obedience. Mga kapatid, kailangan ang obedience. Tingnan po natin si Samuel. Okay? In-anoint as king. Pero sa simpleng bagay, ano po nangyari sa kanya? Natanggal po yung anointing. No? Tinanggal po sa kanya yung anointing. So that means, for us, mga kapatid, na sabi nga, to sustain the anointing, we must be obedient. Okay? Obedience is the key to sustaining the anointing. Gusto mo? Na sabi nga, ituloy-tuloy yung anointing mo? Okay? Obedience. Ang dami-dami naman kasing nire-require sa church.
devotion, di ba? Contribution. Ano pa? Hello? Ang dami. Di ba? ang daming, ang daming kailangan. Okay? So kaya, tumitigil po tayo. Yung po yung nakakalungkot. Amen? Nawawala po. Okay? So yung anointing dapat pala sa kanyang buhay, no? Through his life or her life, makakabuo pala siya ng P12 o makaka-produce pala siya ng pastor. Kaya lang tumigil siya. Amen? Lumayo siya dahil ano nangyari? Ang daming angal, no? Sumusuway sa kung ano ang nais ng Diyos. Letter C, anointed face opposition. Hindi po nawawala yan. No? Sabi nga ang kaaway, sabi nga, the enemy seek towards God purpose. Kaya may opposition para sirain, no? Baluktutin, no? Yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Baliin, wasakin, no? Yung purpose ng God sa buhay mo. Kaya may opposition. Si David, anointed. Pero patuloy meron siyang Goliath. Tama ba? Sino ba yung Goliath mo? Karamdaman ba yan? Katandaan? Matanda na ako. No, hindi ko na kayang mag-preach. Hindi ko na kayang mag-disciple. Hello? Tignan niyo po si Pastora Cecil, Pastora Mirna, si Tatay Fred. Ilang taon na ba yan? 68. No? Hello, mga kabataan. No? Ma-challenge mo tayo pero hindi tumitigil. Ate Josie, ang layo pa niyan. Amen? Pero hindi tumitigil na gawin ang kalooban ng Diyos. Ano man yung Goliath nila, ano ba? Transportation, kasi malayo. Di ba? Kakulangan sa pera. Hindi nagiging sagabal si Goliath sa buhay nila. Amen? Ano pa ito? Si Saul? Sino ba si Saul? King. No? Isa sa mga tumutugi sa kanya. Wala na ba ibang tumutugi sa atin kundi si Satanas, di ba? Kumbaga si Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Ganon din si Satan, mga kapatid. Never natantanan ka niya. Because you are anointed, ayaw niya na magamit ka niya mightily. Amen? Kaya gagawa siya ng paraan, sisirain niya yung relasyon, sisirain niya yung kaisipan, sisirain niya yung inyong emosyon, lahat gagawin niya for you to stop. To stop your calling. To stop doing your assignment. Amen? Hello? Praise the Lord. So, yung opposition, habing gano'n ng God, wala kang gagawin. Just stand. Amen? Put on the full armor of God. Hello? And you will win. Amen po? Okay. Number 3, how to activate and sustain anointing. Paano ba natin i-activate? At nahabi nga magpapatuloy itong anointing na ito kasi nawawala po talaga. Okay? Kasi araw-araw lumalaban tayo. Araw-araw may laban. Tama ba? Okay. So, paano natin i-activate? Kung halimbawa natigil ito, okay? Nawala ito, i-activate natin uli. At nandoon na sabi nga, i-sustain na natin. Amen? Hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Hallelujah. Number 1, deep relationship with God. Ayan. So, pag sinabing deep, malalim. Hindi hanggang tuhod. Hindi hanggang baywang. Dapat lagpas. Yun po ang dapat na sabi nga relasyon natin o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sa papaanong paraan? Spending time with prayer and fasting. How about our prayer and fasting? Kamusta ba yung prayer and fasting natin? Nakakapag-fast po ba tayo? Okay, mga kapatid, napakahalaga po ng prayer and fasting. No? Sabi ko nga, na-share ko nga sa inyo last year, no? So,
meron akong covenant sa God na 3 days prayer and fasting. So, 3 days and prayer and fasting, okay, so, mga bagay na pinapakita sa akin ng Lord is, through dreams, alam niyo po, grabe, para kang nanonood ng sine. Alam mo, sa isang taong ito, merong merong gagawin ng Diyos, no? Nakikita ko po, pinapakita po sa akin ng Lord. Step by step, no? Malinaw. So, ganun po yung nagagawa. Kapag may deep relationship ka sa God, walang imposible. And again, bagamat sabi nga, grabe, pag may mga laban di ba? May mga laban. Di ba? Katulad ni Queen Esther, nag-fasting siya ng 3 days. Di ba? Ano nangyari? Imbes na maging maayos, mas naging nagulo. Mas lalo silang hinamon ni Haman. No? Okay? Lalong mas naging maraming problema. So, ganon. Sabing ganon ni Reb Noemi, anointing is very pricey. May price yan. Mahal yan. Amen? So, pero sabi nga, kapag inanoint ka, isipin mo lagi na victorious ka. Amen? So, very pricey. No? So, itong year na ito, bago pumasok ang 2026, no? So, I fast and pray for 3 days kasi every monthly talaga, nagpe-pray and fast ako 3 days. Okay? So, nandoon na meron na naman siyang pinakitang tao sa akin. Sabi ko, Lord, sa area namin, no? Talaga namang, grabe, kala mo nanonood ako ng sine, no? Yung mangyayari at nangyayari sa kanya. Okay? So, yun na nga. At nangyari na nga sa kanya. Okay? So, but still praying for her. Okay? Because we love her. So, very supportive, very, sabi nga, talaga namang anointed din itong taong ito at talagang very helpful in our area. Okay, so grabe, sabi nga, nasa battle siya but I always pray for her, no? Dahil alam ko God has a purpose for her life. Amen? So, yun po. So, deep fellowship prayer, studying the word. Okay? So, ito ang magkikip sa isang anointed, no? Para makip yung anointing. Okay? Prayer and fasting. Studying the Word of God. Not just reading, but study it. Amen? Study it. Okay? Talagang aralin mo. No? Kailangan mo lumalim sa salita ng Diyos. No? To sustain the anointing and activate the anointing. Okay? B, humility and brokenness. James 4:6, sabi yung, God exalts the humble and resists the proud. Okay? So the anointing rests, mga kapatid, on those who remain humble. Sabi nga, anointing is not for self-glorification, but to glorify God. Amen? Okay, so, kailangan natin, stay humble. Okay? Kailangan natin, whatever na ginagawa mo sa Panginoon, isipin mo, you do it for the glory of God. Amen? Lahat ng pagsiserve mo, lahat ng pagbibigay mo, okay, you do it for the glory of God. Not for yourself. Yeah, para makita nila, nagbibigay ako, laki na binibigay ko. Yeah, no. Because that is the anointing. Kaya ka nagbibigay dahil inanoint ka ng God. Okay? So brokenness is the key to carrying God's power without pride. Pag broke ka, sabi ka na, anointing, no, when God anoints you, He breaks you. You want the anointing? Gusto mo ba ng anointing? Dapat ready ka rin for breaking. Amen? Kasi hindi ka mightily gagamitin ng Lord pag hindi ka talagang totally wasak. Amen? Hindi ka totally durog. Kasi dapat wala ka ng pride. Diba, pag tumatayo ka dito, ang ganda pag napansin ka, ang ganda ng boses mo, ang galing mong ang galing mong kumanta, ang galing mong mag-lead Yung totoo, ano yung nararamdaman mo? Diba? So, ang gagawin ng Diyos, dahil gusto mong maglingkod, i-break ka niya. Amen? Para totally, yung anointing, masustain. Okay? So next,
Staying in the place of purity. Okay, staying in the place of purity. Holiness is vital. Sabihin mo, vital. Okay, kailangan yan. No, sa lahat na nagdadala ng anointing, kailangan ang holiness. Okay, sabing ganon, 2 Timothy verse 2:21, okay, tell us that those who cleanse themselves will be instrument for noble purposes. Okay, made holy and useful to the master. Brother and sister, okay, you are a vessel of God, anointed of God. So, holiness is required. Without holiness, we cannot see God. Okay? So, kailangan natin mag-stay in the place of purity. Okay? Holiness. Sa paglabas mo, nakakita ka ng ano? Magandang babae. Ano nasa isip mo? Di ba? Paglabas natin, ang daming mga ano dyan, o mga kalalakihan. No? Ikaw ba'y nakatingin? Diba? Minsan mga nakashort, labas yung dibdib. Ay, hindi naman labas na labas. Yung ano lang naman. Diba? Okay? So, dapat pala, mapanatili yung purity sa atin. Nasa labas man tayo, nasa loob man tayo ng church, nasa tahanan man tayo, dapat mapanatili ang purity natin. Ang holiness. Di ba? Kahit nanonood ka, di ba? Nasa cellphone ka o nanonood ka ng TV. Alam mo sa palabas, pwedeng walang kissing scenes. Bed scenes. Tama? Okay? Hindi exempted ang mga babae dito, ha, mga kapatid. Kasi, di ba yung last Will Desire? Nandyan yan eh. Kaya wag natin sabihin, lalaki lang yan. No. Pati mga babae. Na-attract sila sa ganda ng katawan ng isang lalaki. Panatilihin mo yung purity in mind, no, in heart, to sustain the anointing. Amen? Kasi nawawala eh. Hindi mo alam, sa panonood mo lagi, sabi nga, yung last of the Bible, nakikita mo yung mga ganyang bagay, yung anointing, nawawala, unti-unting nawawala. Amen? So, okay, continuous dependence of the Holy Spirit. Yan. So, dapat, habing ganon, katulad ng lamp, no? Ng lamp, no, na may oil ito, hindi dapat ito mawalan. Dapat laging, nire-refill. Amen? We need the power of the Holy Spirit. The fresh. No? Ibig sabihin, fresh. Yung kahapon, panis na yun. Hindi na pwedeng gamitin ngayon. No? Kailangan nating i-refill. Ma-refill. No? Ay, grabe yung anointing. Na-receive ko nung Sunday. Lumabas ka lang. Di ba? Nanood ka lang. Di ba? Nabawasan na yung anointing mo. Tama ba? Kailangan ma-refill ka. Lagi, dapat fresh palagi. Amen? Fresh. Every day. Nandoon. Na sabi nga, magpa-refill ka. Okay? Now, the benefits of being anointed. Ano ba yung benefits? Ito mga kapatid, no? Divine authority and power. So you have the power, no? To sabi nga, proclaim the good news, to heal the sick, cast out demons, and proclaim, no? The God's kingdom. Okay? So yun yung yung benefits, no? Ng anointing. Okay? Do you want this anointing? Do you want to anoint? Okay? So, do you want anointing? Okay. Yan, divine authority. Letter B, supernatural wisdom. No, katulad ni Solomon. Okay? So you can, sabi nga, you can decide, no, rightly. Okay? You can decide, sabi nga, talagang ng tama, ng maayos. Okay? Magagawa mong magdesisyon ng tama. Okay? So letter C, breakthrough and deliverance. So benefits of being anointed. Whenever anointing is present, breakthrough and deliverance follows. No? So mga kapatid, anointed ka, no? Kapag sabi nga ang anointing ay napapanatili natin. Yung breakthrough, deliverance,
Susunod yan. Di ba? Breakthrough financially, breakthrough, spiritually, susunod po yan. No, habi nga ni Reb Noemi, ang anointed, no, merong kakayahan to produce wealth. Sabi nga, kung kulang ka ngayon, if you are anointed, you have the ability to produce wealth. Okay? So, ano pa po? Abing ganon? Deliverance. Okay? Kaya mo makawala eh. Kahit sa sarili mo, kapag anointed ka, yung bondages, hindi mananatili sa'yo yan. Amen po. Hindi mananatili. Mga kapatid, kung ano man yung mga bandages mo, sakit mo sa tuhod, hindi po ano yan. Sabi nga, yung mga anak ng Diyos nung unang panahon, sila Moses, ilang taon ba yung mga yan? Di ba? Sinabi pa nilang, masakit ang tuhod ko. Stop muna tayo. Huwag tayong tumunol sa promised land. Amen? Hindi ganon, mga kapatid. Okay? If you are anointed by God, no, you have the power to heal the sick. Even you, kaya mong pagalingin kung ano man yung karamdaman mo. Si Lord magbibigay ng wisdom. Kaya sabi gano'n, anointed, may wisdom, supernatural wisdom. Maraming nilika ang Diyos, no? Para gumaling ang tuhod mo sa natural na paraan, hindi gamot na Di ba ang dami dyan? May luya, may bawang, may sibuyas, kamatis. At, hindi. Di ba? Celery. Totoo po yun. Okay? So, alam nyo po, yung nanay ko, 92 years old, nung siguro January, nadala ko pa siya sa SS. Tapos after that, nung hindi na makalakad, inaakay na namin. Lord, in Jesus' name. No? Talagang tapos binigyan ako ng wisdom, Lord, painumin mo ng luya. Pati yung kanyang pagkain, lugaw, may luya, may celery. Alam niyo po, nakalakad uli siya. Amen? Hindi talagang, ano ba nangyayari? Talaga yung nanay ko pag ganun, ano ba, Diyos ko? Ano po? Ganun talaga siya. Alam niyo po, yun, nakalakad na siya. At nung umalis po kami, nung 4 days kami sa camp, no? Pagbalik namin, ganun na naman. Okay? So, yun. So mga kapatid, no, yung mga may sakit dyan sa tuhod, syempre pray over nyo muna. Then, yung luya, uminom kayo. Okay? So, effective po yan. So, yan mga natural na nilikha ng Diyos para gumaling yung ating mga sakit-sakit sa tuhod. No, sabi nga ako, nakakapag-heals pa ako. Di ba? I'm 56 years old. Pero wala po akong dati, alam nyo po, nung sabi nga, hindi pa ako babad sa presensya ng Lord. Tapos yung pa ako talagang hinihila ko yan. Masakit po yan. So, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Prayer and fasting. Okay? And He healed me. Gusto nyo gumaling sa inyong mga sakit? Mag-pray and fast po kayo. Gusto nyo maging normal yung inyong BP, blood sugar, mag-fasting po kayo. Okay? May breakthrough po, may deliverance kapag ginawa po natin ang kalooban ng Diyos. Okay, so dito po tayo sa last part. The ultimate purpose of the anointing. Yung tunay na purpose ng anointing. Ano yon? Number 1, to glorify God. Okay? To glorify God. Sabi nga, bilang anointed, bilang vessel, no? Okay? Ikaw ay nandoon na yung assignment, no? Ang tunay na purpose ng anointing is to glorify God. No? Gaano ka man kagaling, gaano ka man, mga kapatid, sabi nga, katalino kung wala yung anointing. At ang nag-glorify sa buhay mo, yung sarili mo, useless. No? Ibabagsak at ibabagsak lang tayo ng Diyos. Okay? So, glorify God. Letter B, bring others into the kingdom of God. Sino na po rito simula nung nakakilala siya sa Panginoon, simula nung inanoint siya ng God, is marami ng kaluluwa ang nadala. Nanatili. Naging katulad mo. O nasa member. O nananatili, hindi nawawala. Taas mo ang kamay. O huwag kang mahiya. For the glory of God. No? Mga kapatid.
yun po ang ultimate purpose ng anointing para sa kaluluwa. Kasi yun yung ultimate purpose niya. Amen? To save mankind. Okay? The ultimate purpose. Isaiah 61:1-3, diba? Habing ganon, the missions of the anointed to preach the good news. Hello? Amen? Yan ang ating sabing ganon, design. Yan yung ating assignment, to preach the good news. Amen? To heal the brokenhearted, okay? To proclaim freedom. Hello? Yun ang ating assignment. Paano ka magpapalaya? Paano ka magpipreach ng gospel kung ikaw mismo hindi pa nakalaya? Hello? Are you with me? Mga kapatid, ang purpose mo to glorify God, to preach the gospel, no? To pray, to heal the brokenhearted, okay? To set the captives free. Pero kung ikaw hindi pa malaya, paano mo palalayain ang iba? Kaya po may anointing. Kaya po dapat magpatuloy ang anointing. Amen? Dahil yung assignment mo, kailangan matupad sa buhay mo. Are you claiming that you are anointed? So then, gawin po natin. Letter C, fulfill God's kingdom agenda. No? Tuparin ang layunin, no? Okay? Ng kaharian ng Diyos. Okay? Ano ba? Ano ba ito? Yeah, sabing ganon, ito yung sa ministry, leadership, business, or service. Okay? Ito yung mga daan para sabi nga, mapulpil, no? Yung agenda ng Diyos sa kingdom. Okay? May trabaho ka, gamitin mo yan. You are anointed, di ba? We are anointed, di ba? May trabaho ka, sa'yo lang ba yan? No. Nagtatides naman ako. Very good. But sabing ganon, yung wealth mo, hindi lang para sa'yo. Amen? Ang purpose mo, mag-disciple. Ang purpose mo, mag-proclaim ng good news. Paano ka makakapag-proclaim kung hindi ka maglalabas ng pera? Kami mga kapatid, yung personal namin pera, mga leaders, no? Kami po mga leaders, nagagamit po namin yan. Amen? Nagagamit po namin yung aming personal na pera para sa para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, para sa pagdi-disciple. Okay? So yun ang purpose Di ba? Yun yung pinaka-purpose ng God, no? Para sabi nga, sa katuparan, yung agenda ng Diyos. Okay? Letter D, to destroy the works of the enemy. Nandiyan pa ba kayo? Ayan. So, okay. So, wasakin po natin yung gawa ng kaaway. Inaantok na ba kayo? O, pagpagin nyo. Pagpagin nyo si Satanas. Okay. Hallelujah. Come on, church. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa Diyos. Ayan. To destroy the works of the enemy. Yan ang purpose ng anointing, no? So, God, anointing empowers you, okay, to destroy the works of the enemy. Huwag kang matakot, no? Sabi nga, nung dumating yung sitwasyon, paano pa ba ano bang gagawin ko, Lord, sa National High School? Okay? So, yung aming key person, yung ginagamit is nag-resign at uuwi na ng Bicol. Habing gano'n na, Lord, do not fear, I am with you. Amen? Go. Okay? So, wasakin mo kung ano man yung ginagawang hadlang ng kaaway. Pangamba, no? Sirain mo. Okay? So,
dire-diretso pa rin po. Talagang tuloy-tuloy po tayo. Amen? Doon sa National High School. Okay? So sabi nga, to destroy the works of the enemy, no? The satanic oppression, ano tong mga to? Sickness, depression, lack o kakulangan, and other attacks. You have the power. Okay? You anointed by God. Di ba? Nandoon na meron kang kapangyarihan. Okay? And last, last na. Okay? Last, to bring restoration. In Joel chapter 2, verse 25, pakibasa po. Meron bang verse? Ang sabi po doon, di ba, ito po yung how many years na talagang inubos ng locust, no? Yung mga pananim, okay, ng mga Israelita. Okay, so wala talagang natira. Habing ganon, okay, because of the anointing, okay, nagkaroon ng healing. Ang prophecy is what? He restore. Amen? So whatever things na nawala sa'yo, yung sabi nga, yung ilang taong kang nawala sa service, di ba? Ilang taong ka nang hindi ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon, ilang taong hindi ka na nakakapagbigay ng iyong oras, ng iyong talent, ng iyong treasure, God restores. Ano man yung nawala sa'yo, ano man yung ninakaw, sinira ng kaaway sa buhay mo, di ba? Sinira ka ng kaaway, God restore. Amen? Family, no? I-restore niya ngayon. Are you ready? Are you ready? Come on, church. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sharabasikearabasharabashande. Mga kapatid, sabing ganon in conclusion, the anointing is precious. Precious po ito. Kaya sabi nga ni Rev Nomoy, pricey. Mahal. No? Ang anointing. Ito ay gift from God. Given to those He has called. Okay? And chosen. Tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. To do your assignment. Okay? To fulfill your assignment. It is not for self-gain or selfish gain, but to fulfill God's purposes on the earth as God anointed vessel. You are anointed. Ilagay mo yan sa isip mo. Tinawag ka ng Diyos. Ikaw ay sisidlan, no? Na gagamitin ng Panginoon. Brother and sister, ano ba sa palagay mo ang mga dahilan kung bakit yung anointing ay hindi nasusustain sa life mo? Yes, you are here. You are always attending Sunday worship service. But your life is not totally used by God. I ask you to right now to empty your mind, your heart. Sabi doon sa ni Reb Noli, kapag ka puno yung mind mo ng takot, ano ba yung pumupuno sa mind mo, sa heart mo? Takot, pangamba, di ba? Kalungkutan, kawalan. Ano ba yung pumupuno sa mind mo? Mga bagay dito sa mundo? Yung mind mo nakafocus sa mundo? Yan ang nagpipil ng heart at ng mind mo. That's why yung anointing is hindi continuous. Now for the Lord to fill you, to anoint you, we must empty our mind and heart from everything sa mga bagay sa mundong ito. Okay? Habi nga, everything you do, do it for the glory of God. Okay?
Anointing is pricey. Hindi ito basta-basta, mga kapatid. Because sabi nga, you devote your lives to God every day. You need to peel, no? Like a lamp, dapat laging i-refill ng oil. We need to bumabad, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. If you want anointing, ready ka po ba? Right now, lift up your hands to God. Bigay mo sa Kanya ang lahat ng pumupuno sa iyong isip at puso. I-empty mo ito, kapatid. Tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na ito. Worldliness, pag-aalala, sa iyong sakit, sa iyong kalagayan, sa iyong pagkukulang o kakulangan, sa mga failures mo. Tanggalin mo na to sa iyong isipan. Kasi sa araw na ito, gusto ng Diyos na punuin ka. Gusto ng Diyos na i-anoint ka. Hallelujah. Come on, church. Pray in the Spirit. Pray in tongues. Kung wala kang gift to speak in tongues, say hallelujah to the Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God in heaven, right now, oh God, in the name of Jesus, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, oh God. Lord, hindi mo pinupuno ang isang sisidlan kapag puno ito, kapag may laman ito, Panginoon. Pinupuno mo ang isang sisidlan kung ito ay empty, oh God. Right now, in the name of Jesus Christ, and through the power of your Holy Spirit, Lord, uproot everything in our minds, oh God, in the name of Jesus, na patuloy na pumupuno, God, in Jesus' name. Lord, sa lahat ng uri, Panginoon, ng kasalanan, sa lahat ng uri ng pag-aalala, sa lahat uri, Panginoon Diyos, ng worldliness, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Greediness, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng uri ng kasalanan na umuukupa sa aming isip at puso, Lord, break it, oh God, in the name of Jesus. Karamdaman sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Church, if you want to receive anointing, empty your minds. Empty your minds. Hallelujah. Hallelujah. Matagal na ito. Patuloy pa rin nagmumulto. Cry out mo sa Lord. Surrender. Surrender to God. Huwag mo hayaan na merong kahit na isa o maliit na bagay na matira pa sa isip at puso mo sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Sabi ng God, come unto me who are heavenly laden, and I will give you rest. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. Praise you, Jesus.